Morning mga kapatid, good morning. Isang magandang umaga. Papunta na tayo sa ating reload dito sa Hinton, Alberta. Isang magandang umaga sa inyo mga kapatid. Nakita nyo, ang oras ay mag 6:30 na, no? 6:36 AM. Pero makita nyo, pitch black pa rin ang kapaligiran, ano? At dito tayo nagstay sa rest area 20 kilometers bago mag Hinton, Alberta, kung saan pipick upin ko yung aking load, ano. Current temperature dito is, according to Google Map, ay sa Weather Network, it's -9. Pero I don't think na ganun kalamig kasi lumabas ako, hindi naman siya ganun talaga kalamig, ano. Sakto lang na natin tong screen. Itong load natin na to is papunta ng Granite City, Illinois. Ang layo niya from here is around nasa Hinton ako, no, around 3,500 kung hindi ako nagkakamali, 3,500 kilometers away sa ating delivery. Hindi natin alam kung anong oras, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa daan, ano. Kaya iniisip ko baka Monday morning na, Friday morning na. Pero sisikapin kong may deliver ng Thursday, ano, 4 days drive. Kasi mag-load pa tayo ngayon, hindi natin alam kung matatapos tayo kaagad. Minsan may aberya sa loading, di ba? And then along the way, kung may traffic man, road closure, hindi natin masasabi. Pero for sure this week ma-deliver natin to sa Granite City, Illinois. And then from there, kuha ulit tayo ng load pabalik ng Canada. Hopefully dire-diretso yung biyahe natin, walang aberya. Maloadan tayo kaagad ngayong umaga. And yeah, from there we go on our way, no? Para dire-diretso ang ating biyahe. Medyo nagpahinga tayo ng ilang araw kasi Friday afternoon na-deliver ko yung load ko, yung last load ko sa Edmonton. Meron akong delivery sa Fort McMurray, no, sa Mildred Lake. And then yung second drop is sa Edmonton. Natapos ko ng around 3 PM Friday afternoon. Wala nang bukas na company para pwede akong kumuha ng aking reload. The earliest is ngayon nga, Monday morning 7 AM dito sa Hinton. So nagstay tayo doon sa Edmonton. Bumili tayo ng drone. And yeah, start of the week, Monday morning. Hopefully okay ang lahat, walang maging problema. So yun mga kapatid, kita-kita tayo sa ating pick-up location. Meron na lang akong 20 kilometers away para makita nyo rin kung saan ako magpipick up. Bale, lumber mill ito, no? Kuhaan ng mga lumber dito sa Alberta, Hinton, Alberta. So kita-kits tayo doon mga kapatid. Good morning. Ayan, nandito na tayo sa ating pick-up location dito sa Hinton, Alberta. I think magle-left tayo dito eh. Saan ba yung left dito? Nakalimutan ko, naka-pick up na ako na dito ng isang beses. No, hindi ko na lang talaga Turn maalala. left on Kelly Road, then keep left. Pero yeah, dito magle-left tayo dito sa traffic light na ito. Yeah, hard left tayo dito mga kapatid. Tulas Keep yun. left on Kelly Road, then keep right.
Noong unang punta ko rito, medyo nalito ako kasi yung entrance hindi ko alam. Pero dito pala yung entrance niya. Yun, may lumalabas na truck. Madulas yung kalsada, mga kapatid. Ewan ko, medyo madulas yung pakiramdam ko, no, sa mga gulong ni Alex. Tayo na natin to, maingay ito. Pero dito yung pasukan. Ito. Dito ko binabalak kagabi na mag-stop. Ito sa ano na to, sa kanto na to. Pero hindi na ako nagbakasakali dahil nakakita nga ako ng rest area. Diyan, ang plano ko. Pwede dyan, pwede mag-stop dyan. Hindi naman siya ano. Pwede sigurado mag-stop dyan dito sa gilid. Pero hindi ko na tinangka, mga kapatid, ano. Malamig, ah. So alas 7 yung ating pick up, no. Sakto alas 7 na. Mag 5 minutes pa. So hindi naman tayo late. Sakto tayo darating. Nasaan na ba yung ano nila dito? Ito. Kakanan tayo dyan. Kasi kung bago ka dito, ang hirap eh. Hindi mo basta-basta malalaman kung saan eh. Pero dito yun. Kakanan tayo dito. Ayan, shipping office sabi niya. Tama naman. Ayan, meron siyang ano. Pero malilito ka pagka first time mong ano, pupunta rito. So may stop sign. Stop sign. Sundin lang natin ang stop sign, ano, mga kapatid. And then dito sa gilid tayo. Then pasok tayo sa shipping office. Mag-check-in tayo, mga kapatid. And yeah, sana maloadan tayo kaagad. Wala pang ano, maandar na loader, oh. Yan, bukas na yung shipping office nila. So dito tayo, mag-stop tayo dito. Ayan, punta muna akong shipping office, mga kapatid, ano. And kita-kita tayo sa ating load mamaya. A few moments later. We're loaded. Max out yung ating weight. I don't know kung baka lampas pa ng 46,000 pounds ito. Baka 46.5 or 47 pa. Pataas ito ngayon. Pabalik na tayo ng ano, dadaan tayo ng Winnipeg, ano. And dadaan din ako sa anak ko diyan sa Medicine Hat, ano. Kasi may dadalahin ako sa kanya. And then meron din siyang ipapadala sa akin. So imbis na mag highway 16 ako, magdi-detour ako ng konti, mga additional 300 kilometers, ano, para makadaan ako ng Medicine Hat. So 4 days, 4.5 days of driving to, mga kapatid. Hopefully may deliver ko ng Friday morning, ano, para magkaroon ako ng reload ng Friday. Hindi na ako maghihintay uli kagaya na nangyari sa load na to, no. Friday ko na deliver ng hapon, naghintay na lang ako. Naghintay pa ako ng Monday ngayon. So tuloy-tuloy ang ating biyahe, mga kapatid. Samahan nyo ko sa isa na namang serye ng ating biyahe dito sa Manibelang Pinoy. Salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta hanggang sa makarating tayo sa ating pupuntahan at makapag-deliver hanggang sa makabalik sa Winnipeg. Samahan nyo ako. Isang magandang umaga sa lahat. Ayan, kung makikita nyo, mga kapatid, ano, may snow na yung kapaligiran, pero hindi ko yung inabutan. So bumagsak yan nung wala ako dito.
Hindi pa ako na yung sa Fort McMurray, yun, nasubukan kong nag-snow doon pero hindi ko na video, mga kapatid. Yung delivery ko bago nito dyan sa Mildred Lake, Alberta, nag-snow siya nung gabi, no. Ang masama nito, hindi ako nakapag-video dahil nag-focus ako sa kalsada dahil kinaumagahan black ice siya, no. Pabagal yung takbo ko. So sayang hindi ako nakapag-video, pero yun yung unang bugso ng snow na sinagupa ako, no, while driving. Pero ito, itong nakikita nyo dyan sa kapaligiran, ano na yan, malamang yan nung time din na nagpunta ako kasi magkalapit lang itong area na to sa Mildred Lake, ito yan, dun yan bumuhos, ano. And for sure panay-panay na ang snow niyan dahil winter time na, mga kapatid, ano. Pang third week na ng November. Pagpasok ng December niyan, halos araw-araw yan mag-i-snow na. So heading east tayo, kaya nandyan yung araw, no? Makulimlim sa area na to. Hindi ko alam kung saan ako pwedeng mag-stop. Siguro sa Flying J na sa Medicine Hat, dahil may Flying J doon din kami magkikita nung anak ko, no. May bibigay ako sa kanya, may bibigay sa akin. Pero bago yan, I don't know kung saan ako pwede mag-stop, kumain, maligo, mag-rest, baka mamaya na lang. Let's see along the way, kasi dito merong mga rest area, pero ang target ko is Flying J para may free shower, ano. Mukhang mamayang gabi na ako makakapag-shower. Mag-i-stop na lang ako sa rest area para kumain, mag-load check, and then dire-diretso na sa Medicine Hat. 900 kilometers yung layo ko from sa pick-up hanggang Medicine Hat. So that's like 9 to 10 hours of driving kasi mabigat tayo. Then medyo syempre mag-iingat na tayo, hindi na tayo siya pwedeng magpabilis dahil ang kalsada medyo madulas, ano. Though ngayon dry naman, okay lang din naman. Good afternoon mga brad, mga kapatid. Dito na tayo sa area ng St. Louis, ano, Missouri, and then tatawid tayo. Magiging Illinois na kaagad, ano, Granite City kaagad. 10 kilometers away tayo sa ating delivery location. Hanggang 1 PM lang sila, mga kapatid. 12 na ngayon, so meron pang 48 minutes left and 9 kilometers away na lang ako. More likely, pag walang pila, mai-deliver natin ngayong araw itong load natin na lumber na pinick up natin sa Hinton, Alberta. Total kilometers na na-travel natin is 3,400 kilometers. Nag-drive tayo ng almost 3.5 days or almost 4 days na rin, ano. Kasi Monday, Thursday ngayon, 4 days. 4 days tayong nag-travel. Since kalahati pa ng araw, 3.5. Toward Salisbury Street, then take the first left. Naalala ko, nakapag-deliver na ako sa company na to, no. Meron tayo ditong lalabasan na tulay na parang ganito. Ayan, nakita nyo yung ganyan. Medyo nakakalito ng konti, ano, at medyo tight ng konti lang naman. Manageable dahil nung tumawid ako nung time na yon, hindi busy yung kalsada, no. I think may hard left, no, dahil may traffic light, and then hard left, then hard right, I think.
kung hindi ako nagkakamali, mga kapatid. So kung maalala nyo, dito tayo nung panahon na nag-stop ako dito ako nakapag-decide na bumili ng bike, ano. Sa nung reset ako dito sa St. Louis, no, ng 2 days, no, dahil wala tayong hindi, may load tayo noon, kaya lang ang delivery is Monday Take pa. exit 248A on the right toward Salisbury Street, then take the first left. 248A, dito tayo mag-exit. Dito na yon, yung sinasabi ko na medyo tight yung yung lugar. 248A, yan, state border na nakalagay, kasi pag tawid yata nito yun na, state border na. Pag tawid ko dyan sa kabila, parang may tulay akong tatawiran. Ito yung sinasabi ko na medyo tight, mga kapatid, ano. Turn left at the traffic light, then take the first left. Stop sign siya, dapat talaga mag-stop siya, di ba? So ito yung sinasabi ko na medyo tight. Itong left dito, ganda ng church, ayan, so sinaunang mga building, medyo old buildings, and then may, kung mapapansin nyo dyan, mga kapatid, merong simba, hindi makikita, tinitingnan ko na itong hindi makikita, pero merong simbahan. Meron, pagtawid natin ng tulay doon, maya-maya lang is Illinois na, ito Missouri pa to, pero pagtawid ng tulay, Illinois na siya. So abutan tayo sigurado rito ng traffic light. Ayun ko, kung nakita niyo yung simbahan, I don't know. Sa tingin ko, pasok tayo rito, mga kapatid. Ito, tight to, Pag pumasok ito dito, sabit tayo rito. Turn left at the traffic light, then take the first right. Ayan, tapos hard left. Hard left to. Dalawa yung leftan dito. Itong truck na isa, nandun siya sa alanganin. Dalawa, pag magle-left ka, dapat nasa outer ka lagi, Pero yung isang trailer na yan, ayan, makikita nyo, ito, yun. Nandyan siya sa pinaka-left. Pero okay lang yan kasi one way yan, Pero kung two way yan, tapos merong nakasabit doon, mahirap pasukin yan, no? Pero dahil hindi naman, one way, so okay lang. Okay lang siya, mga kapatid. Ayun, di mo, nabitin na siya. Turn right at the traffic light. Nabitin na siya. Kamali siya, didiretso sana siya. Nung una ko din dito, struggle ako, mga kapatid. Kasi kung saan siya nakapwesto kanina, In 2.5 kilometers, nandun din ako. left to Illinois 3 North. Dahil may mga nakapwesto ng mga sasakyan dun sa kalsada, natakpan na yung markings ng road. So hindi ko alam na dalawa ang turning left. So nandun ako sa pinaka left side, leftmost part. Kaya medyo nag-struggle din ako doon kasi nga syempre merong galing dito sa pinaka rightmost na kakanan, kaya nag-stop din ako doon. Ayan, makikita nyo rin dito sa video na ayan na yung tulay na tatawirin ko from Missouri to Illinois. Malit lang to na tulay. Then 4 kilometers away sa ating delivery location. Hopefully walang pila para ma-unload tayo ngayon. Then makahingi tayo ng reload natin, kasi balita ko medyo may waiting time pag nandito sa US kasi konti lang ang load, mga kapatid. So ito na yung tulay, mga kapatid. Ayan yung Missouri River yata ito o
or Illinois River. Hindi natin alam. Basta yan ang naghahati ng state ng Missouri at Illinois. May mga ganito pa rin tulay sa Ilocos, pero hindi na yata nadadaanan, ano? Then Yung keep mga left ganito. to Illinois 3 North. So mabagal na rito. It's 35 miles per hour speed limit. So sundin natin yan dahil baka mamaya dyan sa baba may naghihintay na ano, na police, di ba? So ewan ko kung ito sa kanan is power plant or something, no? Ayan. So hindi ko alam kung makikita rito sa camera, no, pero ayan nakalagay na welcome to Illinois, land of Lincoln. Si Lincoln, yung ano, Abraham Lincoln, yung presidente, no, ng US. Yung ba yung kauna-unahan? Hindi ko na Keep alam. left on Illinois 3 North. Okay, magle-left lang daw tayo rito. So parang ano na to, industrial area, no. Ayan, may mga, ewan ko kung ano yan, mining or something. In 1 kilometer, turn left on Bissell Street, then take the first right. So tingnan natin yung Google Map natin, mga kapatid, no? Sa mga ganito na looban na, mas trusted ang Google Map. And I think mamaya pagka wala akong load, ayan, dyan ako dadaan yan, kakanan ako dyan. Doon ako manggagaling, so maglelep ako dyan, papuntang Flying J. May daan dyan, papuntang Flying J. Kasi kung wala akong load, pupunta na ako doon kaagad para makapaligo, no, makakain. Di pa rin ako kumain ng tanghalian. At update sa ating drone, every time na nag-i-stop ako, nag-aaral ako, iti-take ko yung basic license ng drone sa Canada kasi mas mahigpit ang rules and regulations sa Canada, no, compared dito sa US, no. Parang sa tingin ko kasi dito kahit mabigat ang drone mo, kailangan mo lang i-register, no, and then follow yung common sense ng pagpapalipad ng drone, okay na. FAA, i-register mo siya dito sa US. Traffic light, then take the first right. Sa Canada naman, kapag wala kang license, very limited naman yung mga lugar na pwede mong pagpaliparan, ano, mga kapatid. Napaka-limited ng pwede mong pagpaliparan. Kailangan may basic license ka or advanced license kung gusto mong makalipad sa mas maraming lugar sa Canada, mga kapatid, ano. So itong mga ungos na to, nakanguso na sila. So ito na yun. Right on Access Boulevard. Ito na yung ano, papunta. Na-i-video ko pa nga ito eh. Ito tong elevator, ano. Ewan ko kung elevator to o baka pang mga construction materials. Naligaw pa nga ako dito, doon ako, kumanan ako doon nung unang punta ko dahil itong sinusunod ko, itong aking track GPS, kumanan ako doon. Doon pala sa dulo niyan, sa dulo doon, dead end. Wala siyang exitan, hinarangan nila. May malaking parking lot sa harapan itong pagdideliveran ko. Kung marahabang pila at di na nila ako maka-accommodate, meron na lang naiiwang 30 minutes, wala tayong magagawa. Bukas tayo ng umaga, 6:30 AM naman, bukas na sila. Pero I'm hoping na i-unload nila ako ngayon, mga kapatid, ano. Kaya medyo minamadali ko na rin. At the end of the street, turn right. Ayun, kita ko na dito yung pagdideliveran. Turn right at the stop sign.
Kailangan uminom ako ng ano, mga kapatid, ng may acid reflux ako. Hirap pag may acid reflux, mga kapatid. In 500 meters, arrive at East Street on the left. Saan kaya mag-deliver yung truck na yun? Nag-slow down yun dun sa railway. Alam niya. Ako hindi ko na maalala kung makaldag talaga yun. Pero wala eh. Nakaldag. Kumaldag ako dun sa ano eh. Kawawa naman si Alex. So ayan yung company, mga kapatid, ano. So kakainin natin to ng Arriving at East mabuti. Street on the left. Kasi may nakaharang na kotse, baka tamaan ko yan. Ayan. Let's see kung ma-unload nila ako. Pero I think ma-unload nila ako dito, mga kapatid. Ayun, no? Halos sa tikit na ako dun sa nakapark na kotse dun sa ano, kanto. Gilid ko na kaagad dito para pag unstrapin na nila ako and mag-unload tayo, mga kapatid, no? Gigilid ko muna dito. Yan natin kung lalapitan nila tayo rito. Pero umabot tayo eh, hanggang alauna daw. O di pasok tayo rito. Okay, so mga kapatid, babalik ako maya-maya lang, ano? Mag-unstrap muna tayo. Babalik ako.